Okay guys, good afternoon. So, short video lang tayo, no? Paano kumuha ng magnetic variation sa ECDIS. So, ECDIS is Furuno FMD. Furuno type FMD. So, ito yung symbol ng ating magnetic variation, no? And, magdi-display lang yan kapag na-check ni SecondMate or nailagay niya ito sa minimum display settings, no? So, our ECDIS have a minimum display setting which is required by your company or your SMS. Okay? Makikita yan dito sa display. Set. Dito ka sa set and then chart display. So, ito yung mga minimum display, no, ng ECDIS. So, ito yung mag-a-appear dyan sa ECDIS screen nyo once na i-check ni SecondMate. So, kasama yan dito sa others. So yan, as you can see, magnetic variation is checked, therefore lalabas siya rito sa screen. Okay, pag hindi yan, pag naka-off yan, mawawala siya, no? Pagka in-uncheck mo, mawawala yan. So pag SecondMate ka, yung paki-check lang yung mga minimum requirements ng SMS, no? Kung ano yung dapat naka-appear sa ating ECDIS. So, yan. Punta tayo sa magnetic variation. So, paano nga ba kumuha nito? Okay, sa Furuno FMD, gamit ka lang ng cursor mo, no? Then, right-click mo lang. Yan, then pick report ka lang, no? Then, meron ka ng magnetic variation, click mo lang yan, then select. Yan, so lalabas na siya. Unang nakalagay dito is reference year for magnetic variation. So ito yung year na pagbabasihan natin, no? Ito yung reference year. So 2020. So ngayon 2024 na, so 4 years na yung difference, no? And then punta ka dito sa value ng magnetic variation. So, ang value dito ng magnetic variation is negative 7 degrees, which means that is 7 degrees west, no? Pag walang negative sign, that is east, no? Then, kung merong negative sign, that is west. So, 7 degrees west ang value ng magnetic variation dito. Pero, meron tayong annual change, no? Annual change, yung yearly, nagbabago yung ating variation sa lugar na to. Okay? So, nagbabago siya ng 10 minutes. No, every year. 10 minutes, every year, nagbabago ang ating magnetic variation. So, east to kasi walang negative sign. No, kung may negative sign, so magiging west yan. So, since wala siya, so east ang ilalagay natin. Pwede, para mabilis lang, i-calculate. Since kada taon, nagbabago siya ng 10 minutes west, 2024 na ngayon, 2020 ang ating reference year. So, ima-minus lang natin yon. So, 2024. So, meron tayong 4 years, no? Meron tayong 4 years difference from 2024 to 2020, no? So, nagbago siya ng, kada taon, nagbabago siya ng 10 minutes east, no? So, kung 10 minutes, meron siya sa 4 na taon, nagbago na siya ng 40 minutes. Yan. Since degrees yon, kukunin natin yung decimal nito para ma-apply natin doon sa correction nito. Okay? So, i-divide lang natin sa 60. Yan. So, 0.66. Okay? So, 0.6 is okay. Okay lang din yon. 0.7 is okay. Walang problema. So, ngayon, since nagbago siya ng papunta sa east, hindi siya papuntang west, so, magma-minus ka rito. Okay? So, ima-minus mo lang yung 7 degrees sa 0.6. So, meron ka ng 6.4, no? So, 6.4 degrees west ang ating magnetic variation sa area na to. Okay? So, sana nakuha nyo, no? Pag may negative sign, it is west. Then, pag yung value ng ating annual change, pagka walang sign, east. So, pag different sign sila, so ma-minus mo yung correction. So, every year, nagbabago ang ating magnetic variation. No? Depende sa lugar. Depende sa lugar. Okay? So, may iba rin na hindi nagbabago. Same lang ng magnetic variation sa lugar na yon. So, yung iba nagbabago. Okay?
short video lang tayo on how to get magnetic variation on Furon Eclipse. So sana may nakuha kayo. So salamat sa mga nanonood sa atin, no? So see you ulit sa ating sunod na video.